Hi, this is Kirby, and you are listening to Car Talks with Averick and... Genie pretty girl, 10 times. Charot. Nakakaloka yung Genie Pretty Girl. Oo, kasi it's 2022 na. Hi guys, kamusta naman kayo? We And- are back! Back from outer space, from Mga napakatagal. alien. Oo. Kailan ba yung huling recording natin? June, July. Ewan ko. Sobrang hindi ko na makakatandaan. Pero kasi alam ko, nag-record ako ng ako lang. Ayun. Nung wala ako, di ba? Nung wala ako. Kasi ayun. Kasi maraming Mag-explain ba nangyari. tayo? Baka tayo nawala. Oo, medyo mag-explain tayo kasi nga medyo maraming nangyari. Sige, Ng ikaw na- 2021, ha? Ikaw na mag-explain. Oo. So guys, yun nga, super fucked up ng 2021 ko. So we got COVID nung April. Then, April, May, I had, nasabi ko na yun, di ba? Parang I was diagnosed with diverticular disease. Google nyo na lang sa colon yun. So, medyo nagkaroon ako ng colon cancer scare. Pero I had, ano yun? I had my colonoscopy nung October and I am clear of cancer. Yun lang. I still parang ma-rule out lang yung cancer. Kasi possible na possible na colon cancer siya, pero hindi naman, thank God. Pero still parang kailangan maging cautious ako sa kinakain ko. Kasi nga anytime pwede ako magkaroon ng infection sa colon kasi nga. Basta i-search nyo na lang diverticulitis. DIVIERTICULITIS. Ay, wow. Oo, diba? May spelling bee. So, ayun. Spell Hindi out. kasi parang, yun nga, feeling ko wala kasing masyadong nakakaalam ng disease na yun. So, kasi more on Kulang ba sa awareness? Oo. Hindi, totoo. Kasi parang, more on Western countries yung nangyayari. Ayun. Mas common siya. Mas common siya than us Asians. Pero, di ko nga alam, Asian ba talaga ako? Siguro, Asian talaga. siguro before, it's more common with, Western countries. Pero, kasi feeling ko dahil sa kinakain na kasi yan eh. Oo, kasi more on Western foods na rin tayo. Yung type, Aminin na natin, burgers, milk tea. ibig sabihin mo doon sa Western food? Western food. Yun, di ba yun? Ma-oil. Ma-oil. Yeah. Basta, Fast food, lacks fiber. Yun yung laging More sinasabi ng doctor hindi ko. balance. Hindi siya balanced diet kasi yung meat, basta ang meat is nahihirapan ang ating digestive system na kaya I'm trying my best na hindi mag-pork, mag-beef. More on chicken lang ako. Oh, diba? Don't us. Wag nga. Pero pa konti-konti lang. Comparing naman sa kung paano ako kumain before, ay grabe, as in, alam niya ni Curvy. Bulalo Ang to laki the ng max. difference. Oo, ang laki ng difference. So, grabe na ako maggulay. Gumakain naman ako ng veggies, pero hindi katulad before na talagang sa isang araw hindi ako makain ng veggies dati. Talagang ngayon, everyday kailangan meron. Or kung wala man, meron akong fiber supplement. Oh, diba? Nag-oatmeal, yun. Ako, kumakain naman talaga ako ng oatmeal, pero since nga kailangan ko ng fiber everyday, nag-oatmeal ako everyday. And parang alam mo yun, I've learned to love it na. Oh, diba? Actually, masarap naman siya. Masarap, hindi ko kasi talaga siya gusto. Alam mo, nasanay ako breakfast ko is silog. Kanin. Kanin talaga, dude. Ulam. Swear, oh. So, ngayon, everyday, kung as much as possible, kung pag may chance ako hindi chance, talagang inaano ko na siyang isama sa diet ko. Pero from what I heard, hindi rin maganda. Nasobra ka din sa ganun. Oo, hindi rin maganda. Sobrang Kaya kailangan fiber. talaga, balance talaga yung pagkain. Yes, oo. Hindi naman masama mag-meat, pero alam mo yun, kasi kailangan din naman ng katawan Pwede mag-meat, natin. pero huwag ka naman lumamon. Yes, in moderation na lang talaga. Kasi let's all be honest. Nung nauso ang sangyup, halos Yan. linggo-linggo Feeling natin ko ang na sangyup. isa yan sa mga culprit talaga. Sangyup? Samgyup. Hindi. Tsaka yung weeks before ako ma-diagnose, diba? Ayun yung everyday ako nagpapadeliver ng McDo, as in burger quarter. Hindi burger McDo quarter pounder. Yung mga Quarter tatlong pounder. patty. Yeah, yung mga ganon, yung ano ba sa McDonald's, yung ang tawag to, yung secret menu. Yun, yung double patty, yun. Ayun, diba? Tapos, may fries pa, tapos may soft drinks. O, diba? So, alam na. Pero feeling ko kasi na lang siya. Na-trigger na lang. Feeling ko matagal ka nang meron. Matagal na. Sabi naman ng doktor ko, kasi yung sakit ko is parang, it's through time. Siguro if I had it 10 years na.
Parang Talaga? Oo. Hindi naman yung bigla na lang nag-pop out sa chan ko, sa colon ko na yung diverticular eme. Basta yun na yun. Hindi naman yung bigla-bigla na lang nagpa-pop out eh. Parang through time. Parang, siguro kung 10 yun nga sabi na-develop. Kaya nga sabi ng doctor ko, siguro in 10 years, basta 10 years, ganon. Mainit, dude. Mainit, oo. Kahit naka-aircon tayo. Mainit, ang dami kong daldal. Anyway, so, ayun nga, marami nangyari. Dami naming intro kasi nga, sobrang, hindi totoo. Alam mo yun ni Kirby na parang naging masyado akong emotional kasi nga nagkaroon ako ng cancer scare. Ayoko talagang magpa-colonoscopy kasi natatakot. Hindi ako natatakot sa procedure, pero natatakot ako dun sa result. Makikita. So, basta marami akong pinagdaanan. So, pero, alam mo na. ang realization ko doon, kasi yung unang-una kong doktor, sinabi niya na sa akin magpa-colonoscopy, hindi ko sinunod. So, kung follow our doctor's orders. Trust. Salo kung tall order siya, ayun. So, pinatagal ko siya. Tsaka avoid googling. Oo, yeah, isa pa yan. Avoid googling your symptoms. Lalong lalala. Seryoso. Kasi parang nakita ko sa'yo, yung parang ang nangyari is, sa sobrang takot mo, ayaw mo magpa-colonoscopy. Kasi medyo lumala pa siya. Masyadong lumala siya. Lalong imbis lumala na-address na siya agad, months before, diba? Hindi. Oo. Natakot ka pa. Natakot ako. Yun nga. Ayaw pa niya makinig sa akin. Galit pa yan siya. Yeah. Tapos sine-self-diagnose ko yung sarili ko. May nararamdaman akong ganito, nararamdaman akong ganyan. Tsaka another, tawag to, parang learning ko sa experience na yan, is yung power of our mind. Malakas talaga. Alam, sobrang, ang laki ng pinayat ko, diba, Kirby? Yeah. Alam mo, kung tutusin wala talaga. Pumaya talaga si Albert, sumeksi siya. Sumeksi ako, pero ngayon. Humaba yung leeg, nagkaroon ng abs. Hindi naman abs, parang, hindi kasi kaya ako pumayat kasi nga kung ano-ano yung iniisip ko. Sobrang, stress It's na stress all talaga. in his mind. Oo, yun. Kaya, umabot ako sa point na, sinabi ko to kay Kirby na, tumawag ako sa, ano yun? Yung mga nag-aano self-help? Ano yun? Self-help, yan, oo. Sa yung mga may nagkakaroon if you're going through mental health issues. Tumawag ka sa hotline. Kasi wala akong makausap. Though nakakausap, sinasabi ko naman kay Kirby, pero iba yung napaglalabasan mo ng sama ng loob, ng feelings mo. Sa iba pa rin tao, na hindi, exactly. Yung i-validate yung feelings mo. Ayun. So, ang dami kong daldal. Tapos, so, speaking of, 2022. Happy New Year pala. Belated Happy New Year. Happy New Year. Pasabog ang New Year sa Pilipinas, everyone. Kasi, ilang taas ng cases. Parang nakikita mo na agad. Start pa lang ng taon, makikita mo na kung anong tema ng taon na ito. So, parang, it's just 2 weeks after New Year. Pero, tingnan mo naman ang disaster talaga. I can't say na it's a disaster. Parang, hindi pa rin naman ganun ka-loaded yung mga hospitals. Pero, parang sobrang dami lang. Oo, sobrang dami lang ng cases. Parang, ang pinagkaiba nito with the Delta months ago is, may bakuna na ang mga tao. Vaccinated na yung mga tao. Then, itong ang Omicron variant is, is milder. Sabi, actually, milder studies show na Delta, hindi siya mild. Hindi siya, bakit? Hindi siya mild. Hindi pala study show, pero parang hindi pa proven na it's mild. Hindi, siguro dahil na-vaccinated ang mga tao. Yeah, it's just that most of us are vaccinated and you really can't see the effect. Actually. Pero from what I heard from the news, lahat halos ng nasa hospital at medyo hindi maganda yung symptoms is yung mga unvaccinated. Kaya please have yourself vaccinated. Yes, kami ni Kirby, nagpa-booster na kami last week. Huwag po tayong salot. Tayo po ay magpabakuna. Ayun. Kasi this won't end. Actually, Kung gusto, alam mo, ang ganda na sana di ba? Andun na tayo sa point na tig 200 na lang. Yes, ang ganda ng December, swear. Diba? Ayun pala, nakapagbagyo pa ako ng December by myself. Diba? Nakapag-travel ako for a while. Medyo maluwag na, pero with konting caution pa rin. Pero kasi, ayan nga, dahil nga sa sobrang luwag, sobrang ease na ng restrictions, nakalimutan natin ng mga tao. Nakalimutan ng mga tao na pandemic pa rin. It's still pandemic. Yun nga sabi nila, parang hindi pa talaga ma-figure out o tatanga-tanga talaga tong DOH. Hindi pa ma-figure out kung anong klaseng variant yung nag-spread
they really can't say if it's Delta or Omicron. Ako naman kasi, whatever variant yan, it's still a disease, it's still a virus na mabilis mag-transmit. Ganun pa rin siya, same. Kumbaga parang kotse lang siya ng ganitong, kunyari, Toyota Corolla. Nag-upgrade, pero same Toyota Corolla lang siya. Same COVID pa rin siya. Same COVID pa rin siya. So, ganun pa rin siya. So, ayun. Kaya, hindi, alam mo yun, medyo nakakatakot pa rin kasi dito sa area namin nila, Kirby, may mga cases na naman. Kasi nung November, parang lahat naman. Pero kasi, mga bandang November, December, wala na no? Parang, wala na kaming naririnig dito sa area namin na may cases sa barangay ganito. So, medyo maganda na nga. Ang ganda nga nung mga bandang November, December. Oo, ang ganda na talaga kasi ako minsan lumalabas ako, hindi ako nagmamask. Oo, wala na mask. Hindi ako nagmamask pag alam ko namang wala akong makakasalubong na tao. Pero pag may nakasalubong na ako, nagsusuot na ako. Pero, alam mo yung kasi, ang sarap lang sa pakiramdam na nakakalakad ka na ulit ng walang mask, na nafe-feel mo na yung hangin sa mukha mo, yung mga gano'n. Correct. Diba? Nakakamiss lang. Nakakamiss ng 2019. We miss 2019. The last year, yun yung huling year na... Oo, na walang pandemic. Walang pandemic na medyo pa tayo. So, ayun. Diba? So, ayun nga, 2022, diba? So, anong ganap mo this 2022? What are your goals? Lagi naman tayo may goals. Lagi naman tayo mag-goals, diba? Pero, this year, ano yung... Magbigay ka lang ng kahit isa. Hindi, ako I'm trying to lose weight again. Hindi, totoo. Parang gusto kong, kahit nung nagkaroon na, kasi diba nga, I lost weight because of stress. Pero, ang maganda kasi doon, naramdaman ko yung effect na nagbawas ako ng weight, siguro mga more than 20 pounds ang na-lose ko. Ang gaan-gaan ko. Parang ang daling gumalaw, gano'n. Iba yung pakiramdam. Iba yung pakiramdam. Hindi naman, I felt healthier. Pero yung feeling lang na magaan, alam mo yun. Pero kasi dahil nga, ayun, nag-gain na naman ako ng weight. Tsaka namusyaw si Albert. Namusyaw ako. Para siyang namuti. Charot. Diba? Hindi lang ako makapag-jogging ulit ngayon kasi nga, yung shift ko, ay nako, charot. Yung shift ko, I cannot, kasi nagja-jogging ako na madaling araw, alam mo yung Kirby. Pero, siguro start ka muna with, diet change. Oo, diet change talaga. Sabi naman kasi nila, yung pagpayat is more on diet, yung kinakain mo talaga. Kesa dun sa physical, True. na exercise. Di, tsaka parang learnings ko rin dyan nung nagkasakit ako. Yung sakit ko is, sa sobrang kaka-google ko, ang dami ko nang nabasa. Ang daming sinasuggest na diet for mga may diverticular disease katulad ko, like IF. IF talagang ang dami kong nabasang articles na for diverticular, yung mga may diverticular disease patients or diverticular disease patients, ang inaano nila IF. Alam ko. Tsaka gluten-free diet. Oh, Kourtney Kardashian. Feeling ko kaya IF kasi parang binibigyan mo ng time magpahinga yung colon mo. Kasi hindi siya overwork. Kasi kung kain ka ng kain, mapapagod yung colon mo. Galaw siya ng galaw. Eh, di ba pag ang diverticulitis is para siyang inflammation sa colon mo? And I also read na, ayun nga ang dami kong nabasa. One cause of inflammation is sugar. Well, that's true. Oo, inflammation. Totoo yan. Sa lahat. Hindi lang sa... Yung cancer naman, inflammation yan. Lahat ng mga sakit, inflammation yan. True. Pag nagbawas ka talaga ng sugar. So, ang alam niyo na, ang technique is magbawas po tayo ng kanin. Kanin talaga. Sa mga Pinoy talaga, kanin talaga yung corporate. Mostly kanin. Pero kasi meron din tayong ibang food milk like... tea. Milk tea yan. Diba? Tsaka yung food kahit nga pansit Yung noodles. Yung carbs. Carbs yun pastas. Ay, hindi kasi ako mahilig sa Hindi ako mahilig sa mga... I know. Si Albert kasi dati, grabe guys. Pag namili yan, siguro mga benteng cup... Ano yung noodles? Yeah, Pancit cup canton. Noodles. Pancit canton. Yeah. Until now naman, kumakain ako, pero... Ano na? Konti lang. Oo, konti na lang. Oo. Pero dati kasi feeling ko araw-araw Alas araw-araw. Yeah. Masarap naman kasi talaga yung mga bawal. Mahilig kasi, tsaka mahilig ako sa, tawag to, savory food. Maalat. Which is pancit canton, maalat. So, yung friend kong isa, kausap ko na isang araw. Sino yan?
Hindi, si CJ. Okay. Kasi parang sabi niya sa akin, goal niya this year is to lose weight. Sabi ko, binigay ko sa kanyang diet is yung binigay kong diet kay mama nung na-stroke siya. Na super effective na magiging healthy ka, at the same time maglulose ka ng weight. It's talagang low carb, low sugar, low salt. More on protein, gano'n. Tapos more veggies. Veggies. May magpa-protein ka pa din, pero in portions. Yun. Yun, so isa yun sa mga gusto kong targetin. Targetin. Weight loss. Health is wealth ng goal. Oo, hindi, alam mo, isa rin, sabi ko nga sa'yo, dami kong realization sa nangyari sa akin itong 2021 sa sakit ko. Health is wealth talaga, totoo yan. Kasi kahit gano'n kadaming pera, meron ka, kung may sakit ka, uubusin ng pera mo stress ka. Di mo rin siya ma-enjoy. Di mo siya ma-enjoy. Kasi you are in pain, gano'n. Pati yung mental health mo, alam mo yun, parang domino effect siya, lahat. Sakop niya. So, ikaw, ano naman ang 2022 goals? Ako, lagi kong goal every year, health is wealth. Lose weight. Lose weight, tangina. Pero naman, ang sa akin naman kasi is, alam mo naman yan, yung weight ko parang ganun talaga, ganun lang siya. Hindi ako tumataba ng matabang-mataba. Hindi ako pumapait ng pait na pait. Naglalaro lang siya sa ganun. Kasi nga, meron akong PCOS. Pero, tatry ko talaga this year na i-follow yung, low carb, low sugar. Saan mo ba nakuha yan? Sorry. Sa doktor. Sa nutritionist dati ni mama. So, tubig. Wait lang, guys. Guys, hindi ako ng water break. Medyo nasamid ako ng slight. Ayan. Tapos, isa ko pang goal is, maghanap talaga ng pagkakakitaan this year kasi alam ni Albert medyo meron akong problema Oh my God. Grabe. Although hindi naman siya sobrang laking problema. Hindi, pero ako, it's not a big hindi siya malaking problema, pero parang feeling ko kaya start pa lang ng taon pinakita na sa akin to. Pero kasi feeling ko alam mo naman yung sagot yung parang sagot sa problema mo yun. Alam mo na yun. Ano sagot sa problema? Ha? Ayoko na magsalita. Hindi nga, Hindi, pero alam mo na yun. Parang stick ka na lang dyan. Dyan lang yung huwag lang kang gagawin. Know your limitations. Yeah, tsaka kung ano mang property meron ka, stick to it. Gusto ko yan. Ay, sorry. Yun lang. Parang health is wealth. Tsaka parang health gusto ko na mag-lose weight, tapos another racket lang. Tsaka sana mag-boom, hindi na mag-lockdown at magtuloy-tuloy na yung mga takbo ng mga negosyo. Kasi nga, guys, promotion! Promote naman namin to sa Facebook namin kasi kahit shameless plugging. It's not shameless plugging kasi it's your business, this is your channel. Yeah. So, okay lang. Bilang saling kit-kit ako dun sa negosyo ni Jana. Yung Hungry Shrimp, guys, meron na. Sa Bacoor, nagbukas na kami. So, bukas kami dahil tawag dito, may curfew na ulit dito sa Cavite. Kami ay bukas from 11:30. Tama nga ba? Ewan ko, teka, check natin. We are open from 11:30 to 8:30. Basta yon. Basta hindi na masyadong late yung... Kasi dati, ang bukas namin is 5 p.m. until 2 a.m. Noong December, kasi nga medyo ease yung... restrictions. Oo. Pero dahil may curfew na ulit dito sa Bacoor, kami ay bukas from tanghali hanggang alas 8 ng gabi. Wait, double check natin. Baka mali. 11:30 to 8:30. Yeah. So, come and visit Hungry Shrimp. Diba? Plugging! Ano naman, magiging feeling safe naman kayo doon. Kasi open area siya. Yeah, it's an open area. Tsaka layo-layo naman. Naman. Tsaka malaki yung space namin. Social distancing. It's rooftop, so... Meron kang view of the city. Tsaka healthy yung food namin doon kasi may mga mga veggies seafood, kami doon. Yes. Tapos more seafood. Ayun. So, ayan. Come and just visit. Come visit Hungry Shrimp Bacoor. Yeah. Then check our Facebook page for the follow and like and follow. Like, follow and share. Ayan. Shameless plugging. Kairita. Ayan, shout out nga pala sa mga taga Hungry Shrimp, yung mga dyan.
mga crew namin dyan. Yeah, shout out Tapos everyone. yung aming pinakamagandang friend. Janessa Pinlac. Ayan, boom pangalan, ha. Tapos yung kaibigan na Jana, si Abby. Hi, Abby. Hello. Hi, sabi mo kasi naikinig ka sa amin. Kinig ka pala sa amin. Thank you. Anong balita? Hindi pa rin namin mahulaan kung sino yung... si Anes. Oo, yung Anes. Hindi pa namin mahulaan. Sino ba siya? Oo nga. Ako hindi ko talaga mahulaan. Ewan ko din na kasi ako nanonood ng TV. Hindi naman ako nanonood ng Channel 2. Ay, sorry. Pag may splook. Sorry. Okay, fine. Basta hindi ako nanonood ng TV kaya hindi ko siya nakikita. Tsaka hindi ko na masyadong kilala yung mga newbie na... Mga singer. Oo, mga artist. Ang kilala ko lang si Gigi Delana. Alam mo talaga, ang mga kilala ko pa rin yung mga medyo, hindi naman super oldies, yung mga... Hindi sila Daniel Padilla, yan. Hindi kasi di ba oo, di ba? Yung mga yon, for me sila pa rin yung mga batang actors and actresses. Batang 2000. Kasi may mga bago ni after them. Hindi ko naman kilala yung mga yun. Oo, ay mga bagong artista ngayon sila Donnie. Ayan. Donnie is cute pero parang tanga siya umarte. Yung mga kabataan na hindi ko masyadong or dahil kasi wala na yung to sa TV kaya hindi ko na rin alam Oo. Pero although napapanood ko pa rin sila kasi nanonood ako ng View, Aichi, may mga palabas sila doon. Ayun. So, ay nako, 2022 guys. So ayan. Anong masishare mo sa pagpasok ng taon? Masishare ko. Parang ganun pa rin same. Same stress. Ang dami na agad nangyari sa akin I know, right? Lalo na yung nung Monday lang. Share ka na. Ano nga yun? Kay Ann. Shoutout na pala kay Ann. Hi, Ann. I miss you. Kamusta Congratulations sa bago mong jowa. Gago. Alam ko namang hindi siya makikinig neto. Or kung nakikinig ka man, peace tayo. Hindi, alam mo, let's just Ay, ito, pag-usapan natin. Wag natin pag-uusapan. Okay, topic lang natin. It's somebody else's business, di ba? It's not your business. Hindi naman nila kilala yun Hindi naman nila kilala yun Wala ka dyan. Sige. Tsaka feeling ko wala rin naman siyang social media. Etos niya lang na wala siyang social media. Di ba? O, edi fine. Bahala ka. Hindi, kasi ganito yan, guys. Ako kasi parang feeling ko, parang hindi ako yung mali sa sitwasyon na to. Kasi ganito ito yung sitwasyon. Okay. Ex ko siya. Mm-hmm. Ex ko siya. Tapos, parang nung naging single ako, meron naman siyang jowa nun. So ako naman, bilang mabait na tao, hindi naman ako umiksena. Okay. Alam mo yan? Oo, I know. Pero si ate girl kasi, more contact sa akin. Okay lang naman. Okay. Alam ko nung sila pa, medyo nakita kami nun. Alam ko nakita kami. Tapos nakita pa kami ulit. Hindi naman niya sinabi sa akin na binreakan niya na pala yung jowa niya na yun that time. So, syempre ako, parang more distance. Kasi parang sa isip ko kasi meron kang jowa So, di ka na masyadong distansya tayo. Distansya amigo. Oo, parang respeto kasi may jowa ka. Yeah. Hindi yun. Okay na. Tapos ako naman, nung meron ako, single siya, parang hindi kami nagtatagpo. Alam mo yun? Tapos, nung parehas na kaming single, sobrang heartbroken naman ako dito kay Monster. Hindi naman heartbroken na gusto kong balikan si Monster. Yeah. Niloko ka talaga ni Monster. Niloko ka. Parang, di ba pag galing kayo sa isang toxic na relationship, gusto nyo magpahinga. Yeah. Diba? Gusto nyo i-assess mo na yung... si Curvy. Yeah. Gusto nyo i-assess mo na yung nangyari, assess mo yung sarili mo, yung feelings mo. So, nung time na yun, bumabalik si Ann. Ay, shit! Tanga sinabi mo na kanina Ano ba? Anyways, bumabalik siya. Ganito yan bumabalik siya. So, parang ako, nag-usap kami. Parang sabi ko lang sa kanya, can you please give me time? Pero totoo, sinabi ko naman sa kanya, parang, at this moment, right now, parang ayoko pa ng relasyon. Ang dating pala sa kanya is parang nireject ko na siya. Outright rejection na yung dating sa kanya noon. Ang sa akin kasi parang, give me time to move on. Kasi parang ayoko naman na dahil single na ako, sige tayo na. Parang rebound naman yung dating nun, di ba? Pero kasi hindi rin naman clear na sinabi niya kung ano yung gusto niya. Yun, actually, hindi niya sinabi. Rin. Hindi naman kayo mind readers. Ang sinasabi niya lang sa akin is, yung mga plano niya na, she's going to go to Canada. Tapos parang,
may possibility na isama niya ako. Ako naman parang sa isip ko, ang hirap naman ng plano lang. Di ba? Laway lang. Mahirap naman yun. So, ang sabi ko na sa kanya, maniniwala lang ako sa'yo pag nandiyan na. So, for the past 2 years, since pandemic, or since 2019, kasi 2019 ako naging single eh. Nag-uusap na kami halos, di man everyday, pero buwan-buwan magkausap kami. Lagi kami magkausap. As in, constant mo siyang kausap. Ako, ang thinking ko is, mag-uusap tayo. We'll meet someday and we'll talk about what we have and what our plans are. So, pero kasi, wait, nung nakapag-break ka kay Monster, hindi mo ba naisip na balikan agad si Ann nung time na yun? Hindi. Bakit? Hindi kasi ako ganun, dude. Oo nga, pero wala lang. Tsaka hindi naman ako naipag-break kay Monster, di ba? Naglako siya. Oo nga, pero syempre, you ended the relationship with her. So, parang umalis na lang ako bigla. Pero hindi mo ba naisip na, since nag-uusap naman na kami ni Ann, sinabi ko rin. Naisip ko yun, dude. Naisip ko yun. Naisip ko yun na parang, siguro, time na para magbalikan kami. Pero, not really balikan, siguro parang parang mag-rekindle ulit kayo, mag-reconnect lang kayo. Not necessarily na magbalikan. Pero mag-reconnect lang kayo, di ba? Pag-usapan naman namin. Actually, yun nga eh. Kaya nga, nako-confuse ako eh. Tsaka nagulat ako sa nangyari kasi ganito guys, parang, kailan lang, magkausap pa kami nung magbagong taon. Tapos ito, ano pa lang ba ngayon? January 15. Yeah, bakit? Bigla na lang niya sinabi sa akin may boyfriend na siya. Kasi ganito guys eh, parang since 2019, nung naging single ako, magkausap na kami, tapos lagi niya sinasabi na, I still love you, ganyan, I miss you, parang I hope we can, get back together and stuff. Ako lang yung medyo hesitant, kasi nga, ang problema ko sa kanya, hindi pa siya out. Yeah. Hindi siya out, parang, hello, ano na ba kami? 34. Yun nga, yun yung problem kasi. Hindi siya out. For me, yung main problem eh. Kaya hindi siya siguro makapag-decide fully with her heart ng gusto niyang mangyari sa buhay kasi hindi pa siya out. Hindi pa siya tanggap. Hindi, gusto niya na mag-out. Gusto niya yung sundin kung ano gusto niya gusto niya sundin kung ano siya. Pero kasi may nag-hold back sa kanya kasi nga hindi siya accepted ng parents niya. Sinabi ko na, sorry. Kasi dito yun eh, parang, Charot. actually, in reality, hindi mo naman kailangan mag-out. The thing is, sobrang closely knit nung family nila, na siya mismo, feeling ko, kaya hindi rin siya makamove forward sa buhay niya. Kasi masyado siyang dependent doon sa parents niya. Hindi naman dependent when it comes to money. Parang, masyado niyang nire-respeto yung decision ng magulang niya na sinabi ng magulang niya before kasi nalaman na naging kami nalaman na may karelasyon siyang babae, sobrang nagalit sa kanya yung pamilya niya to the point na parang feeling ko nung iniwan niya ako yun yung reason kasi hindi siya tanggap ng pamilya niya. So nung time na sinasabi niya sa akin na no, I want you back, na I love you, ako ang sinabi ko sa kanya, out ka na ba? Okay na ba? Tanggap ka na ba sa family mo? Ang sinasabi niya sa akin is, antayin mo na makaalis ako papuntang Canada kasi mas malaya tayo sa Canada. Parang ganon. Okay. Ganon yung usapan namin. Tapos nagulat na lang ako sasabihin niya sa akin ngayon na may boyfriend siya. So parang ako, feeling ko, I got played for the second time. Kasi parang, all this time sinasabi mo na mahal mo ko, na gusto mong magbalikan tayo. Tapos, sasabihin mo sa akin may boyfriend ka. Ang dating sa akin parang, ano yun? Salita lang. Basta ang hirap. Kasi ako, honestly, parang nag-antay ako eh. Although, kumakausap ako ng ibang tao. Pero hindi ko sila ginajowa. Hindi, kumakausap lang ako ng tao. Pero hindi para jowain sila. Kumakausap lang ako ng tao. Oo nga. Just to know people. Kasi wala naman akong kaibigan lesbian eh. Nagkakaroon lang ako ng kaibigan na lesbian. Pero yun naman pala, pero yun ang tanong ko sa'yo, yun naman pala, parang gusto mo siyang balikan. Bakit hindi mo pa? Alam mo yun? Kahit parang nilaban mo kahit hindi pa siya tanggap. Kasi ikaw lang naman din yung tatanggap sa kanya. Feeling ko yun din yung iniisip niya. Kung magbalikan kayo ni Ann, hell break loose, wala na siyang pakialam. Kung nandyan ka, ikaw lang naman ang tatanggap sa kanya. Actually, sinabi niya sa akin. Ay, talaga? Ano ba yan? Lahat lang nang naisip kong options, alam niya, sinabi na niya. Sinabi niya yan sa akin, na parang ang labo ko daw. Ang akin kasi, ayoko maging unfair sa kanya na magbabalikan kami nung time na hindi pa ako okay. Okay, Tapos, sige.
ang iniisip ko, baka mamaya magbabalikan lang kami kasi parehas kami malungkot kasi pandemic. Actually. Ang gusto ko kasi magkita kami. Oo. Magpag-usapan namin. Kasi nga, di ba sabi ko, pumunta tayo sa Antipolo. Ako, ang sabi ko sa kanya, pumunta siya dito sa Cavite. Ayaw ni bakla. Ang akin, parang puro salita ka lang, di ba? Kung ako gusto mo talaga akong makita, pupunta ka dito. Ba't hindi ka rin gumawa ng paraan mo? Dude, kasi ito kasi ang reasoning ko behind it. Okay. All this time, simula nung naging kami dati, ako yung laging nag-e-effort. Okay. Kasi sa akin, ang akin, iniwan mo ako dati, ikaw yung may kasalanan, ikaw yung lumapit, ikaw yung umeffort. Kumbaga, it's your time to shine. Oo, kasi parang ipakita mo sa akin na seryoso ka sa sinasabi mo. Kasi ang hirap na maniniwala ako sa'yo, na mahal mo ko and all that. Pero hindi kita makitaan ng effort. Ano ba naman yung pumunta ka dito? Kahit isang beses lang na siya, pumunta siya dito baka naging kami. Siya parang kumbaga parang, di ba nga, naging kayo before, parang naghahanap ka ng patunay na talagang gusto mo pa talaga ako. Oo, actually, yung hinihintay ko sa kanya, sige, parang iniisip ko, sige, wag ka mag-out. Okay na hindi ka out pero yung umeffort ka na pumunta dito, kasi, ang gusto niya mangyari, pumunta ako doon ng weekday, kasi hindi siya pwede ng weekend. Parang, lahat ng gagawin ko on her terms, na parang, ako ba laging mag-a-adjust? So, ang mangyayari ba sa relationship natin, ako lagi yung mag-a-adjust? Diba? Ang laking adjustment na nga na tago ako na itatago mo ko Pati ba naman yung mga simple effort na punta ka dito or whatever. Oh my God. Diba? So, parang one-sided talaga. Yun yung akin. Parang hindi niya napatunayan on her end na gusto talaga niya ako. Kasi ako, kung pinakita niya kahit once, isang beses pumunta siya dito, kahit baka naging kami. Diba? Hindi Tapos ito pa. Okay, diba? Sasabihin niya sa akin na may jowa na siya ngayon. Ang dating sa akin parang, okay. So, salita lang yun. Kasi, bigla na lang one day, sinagot mo siya. Syempre, nagpaligaw ka. Pag nagpaligaw ka, buwan naman yan, di ba? Kailan ba? Matagal na kami nag-uusap. Sabi ko na lang sa'yo, nung bago magbagong taon, nag-uusap kami. Ibig sabihin, may kausap na siyang iba. Diba? Parang feeling ko yung guy, sorry dun sa guy, parang, alam mo, ginawa niya safety net. Yan? Oo. Hindi, parang baliktad pala. Hindi. Yung lalaking ginawa niya safety net. Kasi ikaw talaga yung gusto niya. So, kailangan niya ng plan B. Which is yung lalaki, yung plan niya. Sorry dun sa lalaki, Sorry dun sa lalaki. Pero the way I see it, parang ganon. Plan B niya si Kuya Guy. Nag-usap kami, ang sinasabi niya sa akin parang, bakit daw hindi ko sinabi? Na gusto ko naman pala daw siya. Sabi ko, hindi pa ba enough yun na I've been single since 2019? Ano ba yan? Parang parehas kayong dalawa actually. Parang naghintayan kami. Naghintayan kayo. Parang ano ba yan? Are you reading minds? Naghintayan kami. Tapos yung sinasabi ko sa kanya na parang give me time, na I'm not yet ready. Tinake niya yun as outright rejection from me. Ay nako, miscommunication. Actually yun na. Miscommunication. Kausap ko hi, shout out kay CJ. Oh my God. Sorry ko kay CJ. Kasi Teka, wait. Si CJ yung, friend ko. Sa Siya Instagram. Okay, yung dati kong boss. Okay, yung dati kong ETL. Okay, sige. Iba yung naisip ko. Shout out kay CJ. Sabi ko kay CJ, kasi chinat ko siya. Sabi ko, CJ, tama ba yung decision ko? Na hindi ko na talaga siya magiging kaibigan. Kasi ang hirap, guys, ang hirap maging kaibigan ng taong alam mo sa sarili mong gusto mo, sana. Actually, totoo, guys. Sa totoo lang, kung may pagkakataon, gusto ko siya. Kaso, ang sabi naman sa akin ni CJ, okay, sige, andun na tayo, gusto mo siya. Pero feeling ko, kaya hindi ka rin nakaka-move on with any kind of relationship. Kasi, naka-anchor ka pa rin kay Ann. Parang, napaisip mo? Parang hindi ko rin naisip yun. Parang true. Parang totoo. Parang, kaya siguro hindi rin nag-work yung mga relationships ko. Kasi parang, at the back of my mind, may babalikan ako. Nung kayo pa ni Monster, nag-uusap kayo niyan, di ba? Oo. Oo nga. Tama nga naman. Correct. Pero wala naman akong balak breakan si Monster because of wala namang ganun. Hindi, pero kasi meron kayong communication Kasi kung nagtapos na talaga kayo. Parang feeling ko ngayon, this time around, parang feeling ko talaga tapos na. Oh my God. Charot. Parang in a way,
nakakasad kasi parang kung meron akong one true love, siya yun. Talaga, seryoso. Seryoso. Alam mo yan, kasi ang tagal na namin. Kaya nga, alam ko. Ang tagal namin naging kami. Tsaka chinaga mo siya. Sir, chinaga mo siya. Iba yung effort ko dyan. Kaya ang tanong ko dyan, in general lang, ang mag-ex ba, kailangan, pwedeng maging magkaibigan? Pwede. Ako hindi. Pwede, pero give it time. Hindi, yung magiging friends kayo na parang kunyari, yung friend na, naghiwalay na kayo, tapos friends tayo na parang chami-chami ulit tayo. Pero, wala na tayo. Pwede nga, pero give it time. Hindi, kunyari, katulad kami ni Ann, hindi kami pwedeng magkaibigan ngayon. Parang Siguro after 5 years, after some time. Siguro ako depende sa, ayun nga, siguro depende sa... Pag medyo settled ka na, settled na siya. Yung parang, alam niyo sa sarili niyo na, you both have moved on with your lives and you can start a new relationship just as friends. Siguro ako rin, depende sa gravity ng ng pinagdaanan ng relasyon niyo. Ayun. Kasi kung talagang heavy yung naging breakup niyo, to the point na I don't wanna be your friend. Hindi naman ganun. Hindi, siguro healing, oo. Kumbaga, darating ka sa point na you'll heal from that. Pero ako kasi, naniniwala, hindi ba sinasabi ko I forgive but I will never forget. Ako din naman. Diba? Kung magkakaroon ng pilat sa iyong puso, parang it will mark something. Kaya nga, yun lang. Ako ina-assess ko yung sarili ko. Actually, di ba kinausap kita kahapon? Iniisip ko, siguro nasad lang ako kasi parang I was kinda parang at the back of my mind, I wanted her. Pero at the same time, I saw this coming. Okay. Na parang, feeling ko talaga hindi talaga kami meant to be. Maybe, kasi ang dami talagang chance, guys. Sobrang dami ng chance na pwedeng maging kami, pero hindi. Ewan ko. Di lang talaga kayo Di lang talaga kayo nag-connect, di kayo nagtagpo. Kumbaga parehas kayo ng layunin, hindi lang kayo nagtagpo. Yun na nga. So, parang feeling ko, hindi talaga siya yung the one for me. Hindi rin ako yung the one for her. Pero siya yung true love mo. Siya yung true love. May ganun talaga. Naniniwala ako dyan na you eventually, hindi ka talaga mag-end up with your true love. You will end with your right love. Charot. Yung araw-araw kang pinipili. Ay, ano mo yun? Ay, alam mo yun? Shit, bigla na dumala sa bibig ko. Pero totoo yan. Hindi, ano bang movie nyo kay Gina Pareño? Hintayin kita sa langit. Kasi di ba ang true love niya si Eddie Garcia? Oh my God, R.I.P. Tapos, pero, di kasi pinakita yung husband niya, di ba? Napanood kaya yung dalawang matanda? Yung nasa purgatory sila. Actually, nakakaiyak yun. Nakakaiyak yun, iyak ako. So, parang ganun lang. Kinoconnect ko lang na parang true love niya si Eddie Garcia pero hindi silang nagkatuluyan kasi yung husband niya yung araw-araw niyang pinili. Ikaw yung araw-araw kong pinipili. Actually, yan yung gusto ko. Actually, yan yung goal ko this year. To find someone na ako naman yung pipiliin. Kasi parang, oh my God. Tama si Ann, gusto ko yan eh. Pero hindi eh. At the end of the day, hindi ako yung pinili niya maging yun eh. Pero malay mo, kasi nga, ako nga feeling ko plan B niya lang si Kuya Boy. Pero kasi parang sa akin, this time around, parang wala na. Parang I will take her decision. Kasi parang sabi ko sa kanya. Okay, you'll take her decision. Paano? What if after 5 years, tapos na tong pandemic, here she comes back again to you? Siguro pag-iisipan ko yan. Bakit? Ako hindi na. Parang, sige, kasi... Depende sa sitwasyon. Baka mamaya kasi siguro, meron depende akong sa sitwasyon. relationship that time. Yun lang. Hindi, kunyari nga single ka, wala at all. Pwede. Diba? Pero sa ngayon yung sa akin, ang iniisip ko ngayon parang, nung sinagot mo yung guy, or nung nagpaligaw ka dyan sa boyfriend mo ngayon, hindi mo naman ako naisip eh. Sarili lang niya inisip. Hindi mo ako naisip. Kung sinasabi mo na love mo ko, di ba dapat parang medyo tatanungin mo ako na parang, Kirby, ano ba talagang decision mo? Walang ganun eh. Kasi ako, kung saan mangyayari, sasabihin ko muna sa kanya. Parang, pero feeling ko naman, at Anne's defense, hindi naman niya siguro kailangang mag-explain sa'yo bakit yun ang decision niya. Feeling ko lang tingin ko. Hindi naman. Actually, hindi rin naman ako Kaya parang hindi mo rin kailangang mag-expect in a way. Pero hindi.
Ang sa akin kasi, yung mga, ang dami niya kasi sinabi. Oh my God. Ang dami niya sinabi na parang, ganyan. Okay. Kasi ang plano talaga namin magkita eh. Tapos biglang gugulatin mo na, may boyfriend ka na, okay. Sabi ko sa kanya, okay na yon. Sabi ko, nung nagpaligaw ka, hindi mo ako naisip. At nung sinagot mo siya, hindi mo rin ako naisip. So, I will take yung decision mo as is. Okay. Na parang, I guess you have moved on. Oo, diba? tama. I guess you have, parang naisip mo na you'll be happier with someone else. And that's fine with me. As long as you're happy. Sabi ko sa kanya, siguro naman masaya ka sa decision mo. Tapos ang sabi nilang sa akin, hindi naman sa lahat ng pagkakataon ganun yun. Okay. So, kinokonsensya ka ba niya dun sa statement? Parang sa akin, parang... Feeling ko parang kinokonsensya ka niya sa statement niya ngayon. Hindi. Parang sa akin, too late na. Too late na. Kahit breakan niya yun ngayon, hindi na rin. Kasi, naisip mo lang yan nung nagsabi na ako sa'yo eh. Hindi, dapat yung mga ganung bagay. Ikaw na mismo eh. Diba? Sa'yo manggagaling yung mga ganung desisyon na, teka, paano si Kirby? Hindi mo ko naisip eh. My God. Hindi niya ako pinili. Ganun lang yun, simple. Hindi ako pinili. Ay. Hindi naman ako bitter. Nasad lang ako kasi parang, akala ko may usapan kami. Akala ko we were on the same page. Pero hindi pala. Yun nga, yun. Yun yung tamang term. You thought you're on the same page, pero hindi pala. The feeling ko you're on the same page, pero magkaiba na kayo ng paragraph. Gets mo ba? Parang ganon. You're on the same page, hindi lang kayo nagtagpo sa paragraph. Magkaiba kayo ng paragraph. Pero naman. Pero naiyak ako Kasi nalungkot ako kasi parang shit. Parang naramdaman ko yung end talaga namin. Parang feeling ko, it's an end of an era. An era? Parang it's an end of it's the end of our relationship. It's the end of, our time together. Pero, ano ba? Hindi na kayo friends? Sabi ko lang sa kanya, after nito, hindi na kayo friends? Hindi, ang huli kong message sa kanya is parang, I hope you are happy and siguro hindi mo na ako mararamdaman. Sabi ko, hindi mo na rin siguro yun mapapansin. Yan ang sabi ko sa kanya. Malungkot ka? Basta, ako, ngayon, from it, malungkot, pero at the same time excited. Kasi feeling ko, tulad ng sabi ni CJ, siguro time na para pumasok na yung bagong relationship na talagang para sa'yo. Oh my God. Pangalanan ba natin? Charot! Ay, gago! Charot. Wala. Si Muhammad Ali. Ay, sorry. Ba tayo na nagkakaintindihan? Sorry. Ay, boxer. Boxer. Kaya si yung nanay ni Miko Soto. Hindi, parang sa akin, parang sa akin, siguro, alam mo yung, yung sinasabi nila parang, it has, run its course. Ano ba yan? Parang gano'n. Parang it's the end. It's the end. Parang sad and happy at the same time kasi parang feeling ko, 2022 for me is, start of new beginnings. Kasi start pa lang talaga ng taon, ang dami ng drama. Yeah. When it comes to family, hindi ko na kailangan disclose, pero something happened with our family na talagang nag-shift. Basta lahat. Yun na yun. Nag-shift lahat. Basta yun na yun. Pero I think, yun nga. Ako naman, I hope na maging prosperous tong 2022. Feeling ko naman. I'm hoping. Sana nga. Feeling ko naman. Kaya, sabi nila, I'm just praying na lang kasi prayers are powerful talaga. So, ayun. Di, totoo. Yeah. Tsaka i-attract na lang din natin yung good vibes. Good vibes, positive vibes. Kasi hindi wala positive na test. Wala na. Parang yung COVID, it's here to stay. It's not gonna end anytime soon. So, we just have to adapt to paano mo sasabihin to? Parang mamuhay ng parang we have to suck it up na. Ay, ganun talaga eh. Kung mawawala man tong COVID, God forbid, sana wag masyadong magtagal. Pero feeling ko magtatagal. Parang feeling ko siguro mga another 3 years. Yeah, another 3 years. Kasi another 2-3 years. Actually, ang bilis ako isipin mo. Tangina, nakadalawang taon na pala. Nakadalawang taon na tayo. Pero parang medyo, in a way, naniniwala ako dahil nga meron, I still positive, di positive pala. Yung, may hopes ako na matatapos na to. Sana nga. Kasi nga, diba, they were saying Omicron is the beginning of the end.
Yeah. Sabi sa news. Kasi nga, lahat na nagkakaroon eh. So, parang nagkakaroon na ng immunity yung mga tao. Pero kasi as long as we have people who are unvaccinated, the Hindi mutations matatapos. won't end and it will, eventually cause another lockdowns, another More surges deaths. on positive cases. So, Possible more deaths. Ayun. sobrang dami kasing pasaway. Tapos, let's talk about the election. Ay, nako. Let's Parang ayoko na lang mag-talk. Hindi, Charot. parang hindi. Sa akin, huwag na natin pag-usapan yung mga kakandidato. Pag-usapan natin kung paano tayo dapat bumoto. Basta sa akin, ako ba? Sige, start. Basta sa akin, ang iboboto ko, yung I think may capability talaga to lead the country. Yes. Alam mo yon, hindi puro salita, hindi puro drama, on cam, on off cam, ang daming daldal. Mm-mm. 'Di ba? Oo, sige na sabihin natin may maganda kang track record. 'Di ba? May mga nagpa-flaunt kasi maganda daw yung track record nila. Mm-mm. Pero ganito na lang. Sa school meron tayong mga valedictorians. We have magna cum laude, summa cum laude. Lahat ba sila nag-succeed in life? Ay, grabe. Have they all succeeded? Where are they now? Where are they now? 'Di ba? In the same analogy, 'di ba? Maganda yung track record mo, maganda yung napakita mo, as this, as that. Pero pagdating ba ng you as magiging president, sige, maging president siya, kung sino man siya. Will it translate yung track record mo sa mga gagawin mo? 'Di ba? Yun na lang. I don't think lahat sila. Pero ako kasi pero sa totoo lang, sinasabi kay Kirby sa'yo, 'di ba? Parang wala akong mood bumoto this election. Kasi honestly, meron ako napupusuan pero feeling ko lacking pa rin siya. Lacking pa rin siya with pangalan to. Lacking siya in terms of running the country. Kaya parang ayokong bumoto eh. Kasi parang walang pumapasok talaga sa... Kaso kasalanan hindi bumoto. Ayun nga, pero kasi parang ayokong kasi parang iba yung vibes ko dun sa gusto ko eh. Iba yung vibes ko. Though gusto ko siya kasi Pero hindi ka ganun ka 100%. hindi, meron ako reservation sa kanya. Kumbaga. Pero I think siguro sabihin natin He is 80%. a better choice, ganun. He or she is the better choice among the others. Kumbaga the lesser evil. 'Di ba? Kasi yung iba feeling ko lang yung mema. Alam na natin 'yan. Ako naman, ang masasabi ko lang is tayong mga tao, it's our time to unite. Unite? Yeah, elections is the time for Filipinos to unite. Kasi doon natin mapapakita yung strength natin kung sino yung gusto nating magpatakbo ng country natin. Totoo. And we should base our decision or yung kung sino man ang isusulat natin sa balota, ibase natin sa plataforma nila. Okay, madaling sabihin na salita lang yun, pero tignan natin maigi yung gusto nilang mangyari sa bansa. Yeah. Kung ano ba yung mga plano nila. Kasi, from what I can see, may mga ibang tatakbo na sorry pero parang Go. Parang repetition lang yung mga plans nila of whatever. I agree. So, dapat talaga maging tayo, Mapanuri. Mapagmatsyag. Yan. So, ikaw, kunyari, importante sa'yo na gusto mo yung magiging next president is mag-focus sa economy. E di, doon ka sa may mga sinasabi about the economy na maganda. Na alam talaga yung sinasabi niya. Yeah, alam talaga. Wag tayo magbase kasi iba parang nagbabase sa kasi siya graduate siya ng ganito. Yes, graduate siya ng ganito, ganyan. Tapos siya, parang mas trustworthy siya. Parang napatunayan mo yun? Oo, close sila. Charot. Close kayo. hindi kasi dapat ganun. Dapat tumitingin talaga tayo. Kaya ako sobrang abangers ako sa sa debate. Kasi doon mo makikita. Doon mo makikita yung talino, yung sincerity niya sa sinasabi niya. Kasi madali naman magsabi na, ganito yung plano ko eh.
Pero Correct, pag tinanong mo, paano mo yan magagawa? Paano ma-implement? Paano yan ma-implement? Hindi siya makapagsalita. Ayun, So, dapat ganun. Wag tayong bumoto lang dahil sa mga kulay. Yeah! Hindi, ako naman, medyo naniniwala din ako sa sa mga surveys. Ako din. It's still, kahit sabihin mo sa Facebook yan, kahit may mga fake accounts, sige, fine, sabihin na natin. Yun ang pulso ng masa. Oy, yun ang pulso ng masa eh. Hindi pala pulso ng masa. May kita mo yung outcome ng elections in a hindsight. In a hindsight. So, kunyari 60% sa ganito, 20% sa ganito. Sige, possible, ganyan nga. Most likely, yan ang magiging outcome. Pero syempre, yung mga naman, presidentiables, wag naman kayong diba? Wag naman kayong confident, diba? Medyo maaga pa. Maaga pa. Yes, it's still maaga pa. Pero again, mananalo. It's a snapshot of what may happen or the outcome of the elections. Ako para sa mga senador, ang masasabi ko lang, ay naku, wala akong boboto. Bumoto po tayo ng mga bago. Yeah, wag na yung mga Wag na yung mga luma. Kasi oldies, wala naman silang nagawa. Let's put new people in the Senate. New and competent people. Wag na yung mga luma. Pero kasi may mga new tayo na parang hindi rin. pero sa akin kung bibigyan ako ng choice, mas gusto kong iboto yung mga bago. Kesa doon sa mga luma na alam naman natin na ang tagal na ginawa ng negosyo ang pagiging senador. Yes. Diba? Yung isa nga parang gusto pang tumakbo ulit eh. Ay, naku. Okay lang na siguro. Hindi mo tayo babaril, di ba? Si Jinggoy, nabasa ko, tatakbo daw ulit si Jinggoy. Jinggoy? Yeah! Ay, wag na po tayo maglagay please, ng mga ng mga ex-con. Wag naman yung mga ganon, please. I have nothing against them, pero sinasabi kasi nila hindi pa daw sila guilty or whatever. Basta wag na po tayo bumoto ng may mga criminal record. Please lang. Kung pwede nga lang tumakbo si Vico na senator, siya ang unang-una sa Sorry, medyo bias ako eh. Ay, meron positive si Vico Soto. Oo nga, nakita ko sad. Oo, sana nakikinig ka, baby Vico. So, get well soon, Mayor. Get well soon, Mayor. Oo. Inom ka ng vitamin C, inom ka ng citron. Alam mo kasi, ito si Isko kasi nagmadali eh. Ay, nako. Hindi. Alam mo sayang. Kasi pag tumakbo pa siya next president, kunyari gusto niya tumakbo ulit, hindi siya mananalo. Feeling ko. Ako rin. Kasi parang nagmadali siya. Nagmadali talaga Nagmadali siya. Oo. Akala naman niya buong Pilipinas, Maynila. Diba? Sana nga nag-VP na lang siya. Anyway, we'll see. Malay mo, manalo siya, diba? So, I doubt. Pero again, hindi natin kasi alam pwede mangyari. Sobrang hilaw pa yung napapatunayan niya sa Manila. Exactly. Sana nga, sobrang pinaganda muna niya yung Manila. Kasi ang ganda bilib na ako sa kanya. Diba? Kasi parang nakita mo yung mga improvement. Kasi pagpunta ka ng Manila, diba? Mailaw, malinis. Yes, organized. Diba? Unlike nung time ni Erap, magulo, mabaho, madumi. Diba? Sana, tinuloy-tuloy niya, diba? Sana, kung napatunayan niya yung sarili niya sa Manila, mas malaki yung chance niya, mas malaki yung fighting chance niya na manalo kung nag-VP siya or nag-president siya sa susunod na halalan. Hindi itong halalan na yun na. Yeah, we'll see, pero basta yun. Anything else? Wala na. Okay lang naman. Ano bang sa mga listeners natin, gusto nyo i-chat kami kung anong gusto namin dating pag-usapan. Hit us up. Sobrang tagal namin nawala. Oo, tagal kasi namin nawala. So, medyo parang nangapa ulit kami ni Curvy ngayon. Wala talaga kaming topic. Wala kaming topic. Namiss lang naming dumaldal. Kahit nagdadaldalan na kami sa... Lagi, nakakatawa kaming dalawa. Lagi kami nagdadaldalan, pero hindi kami naubusan ng pag-uusap. Oo, dami nag-uusap. From chismis, to election, to series, to Jisoo and Junghae. Ay, speaking of series! Please, manood kayo ng Snowdrop. Please support. Kahit nagagalit na si Curvy kasi love na love ko yung love team ni Jisoo tsaka ni Junghae. And I don't care kung magalit kayo mga blinks. I don't care. Baby pa si Jisoo. Wala akong pake. May bulbul na siya sa pekpek niya. So, I don't care. So, I don't care. Sabihin mo yun sa mga co-blinks mo. Charot. Wala nang away sa akin sa Facebook. Ay, hindi Speaking of mga series, parang ang daming magandang series na lalabas this year. Saan ba? K-drama? Alam mo, parang maraming alam mo, nabasa kami ilalabas na K-drama sa Disney Plus. Parang magdo-dominate ang Disney Plus sa K-drama. Saan ba yan? Wag naman.
Nakaano kami sa Netflix. Okay din naman, para may competition. Kasi to si Netflix, sa totoo lang itong last year lang, wala masyadong magandang nilabas. Anong na series? Itong 2021. Parang wala masyado. Noong 2020, medyo marami akong napanood na magandang series. Actually, hindi lang movies. Movies, hindi lang Korean. Ano ba yung favorite? Yung Dark? Ano sinasabi ko sa yung German na maganda? Ay, may napanood ako sa magandang series pala, yung Chestnut Man. Yung ba yun? Ano yun? Hindi pa napanood. Parang crime. Basta panoorin mo, ano yun? Dutch din yun. Dutch ba German? Chestnut Man. Oo, Chestnut Man. Maganda. Medyo creepy na, crime. Kasi alam mo, sa totoo lang guys, ayoko manood ng mga ganyan kasi napapanaginipan. Ay, naku, oh my God. Light lang siya. Hindi siya yung, pero may pinutulan ng kamay doon. Pero, hindi siya ganun ka... Hindi ako masyado fan ng mga heavy series, yung may mga crime, may mga patapatayan. Ay, gusto ko yan. Gusto ko yung mga ganyan. Yung mga zombie nga, pag after panood niyan, buti may Train to Busan na sa Netflix. Natutulog ako ng bukas yung ilaw ganun ako kaduwag Corny puta. Kaya yung Hellbound, hindi ko masyadong tinapos. Kasi nachikihan ako kasi maraming loopholes dun sa story. Na parang mapapaisip ka, kung yung mga masama lang yung inaano niya, bakit ganito namatay? Parang, alam mo yung parang hindi Alam mo kasi minsan, ang hirap sa mga Korean drama, parang hindi nila ma-translate din ng maayos kasi syempre siguro sabihin may subs sabihin kasi minsan yung subs kung ano sinabi talaga, di ba? Pero hindi mo ma-translate kung ano ng kahit nga itong Snowdrop medyo magulo yung connect ko sa story kahit yung mga Tagalog na movie pag in-translate into English nag-iiba talaga yung meaning diba? Na mga sinasabi. Yes, di ba? So, parang ngayon, itong... parang sa Squid Game, di ba yung sinasabi nila na parang sobrang astig talaga ng Squid Game in Korean. Hindi mo siya ma-appreciate masyado in English. Kasi there are parang may mga key points, may mga key characters, may mga sinabi sila na parang, in Korean ang astig, ang ganda. Pero sa atin, English, parang medyo bland yung dating ng Squid Game. Okay, ayun. So, hindi ako, fan ako ng Squid Game, pero hindi ako masyadong super fan na parang, astig ng Squid Game, sobra, hindi Yeah, maganda siya, entertaining. Ano pa rin ako, yung, Alice in Borderland. Alice in Borderland. Ayun. Hindi ko pa rin napapanood yan. Ay, maganda yun doon. Mas matindi yun. Pero anyway, 57 minutes na. Ayun. So, puro thank you daldal guys na naman sa pakikinig. And thank you. Hopefully, next week, makapag-record kami. Oo. Ano bang, basta mag-isip na lang kami ng topic. Ano gusto mong topic about sex? Grabe kayo about guys. Sex. Yung episode namin na about sex, 17 listeners. Diba? Para sa mga no-name podcaster tulad namin. Diba? 17 is 17. Nakakatuwa. Thank you. Magpalakpak. Clap. Ayan! Congratulations to us! Binarel. Sino yung binarel? Ay, nako. Parang nako ha. Anyway, ayun lang. So, thank you guys for listening. And have a great day and mag-ingat kayo. Stay safe. Yes. Huwag masyadong lumabas. Buti na lang kami curvy, magkalapit lang kami. Ayun. So, salamat guys. Bye! Mong Kiki.